closing sales ang utak ng pag-unlad ng negosyo. Marahil, bakit nagtataka ka? Minsan malakas ang benta mo. Minsan bumababa ang benta mo. At minsan matumal at wala kang benta. Remember, ito yung tinatawag na pagkuklose ng kliyente. Dapat mapag-aralan mo bilang isang salesman o sales agent ng isang kumpanya. Dapat malalim ang ginagawa mo dyan. Pinag-aaralan mo maayos alin ang mga bagay na ito. Una, yung market ng iyong produkto. Sino, para kanino ba yung target mo? Target market ng negosyo. Dahil lahat ng company, lahat ng produkto, may kanya-kanyang target na tao yan. Meron talagang nababagay yung mga produkto na binebenta sa market, may kaukulan yan. Hindi lahat yan para sa tao. Hindi lahat yan para sa uri ng edad ng tao, tatandaan mo. Kaya dapat kapag ikaw nagbebenta ng produkto bilang salesman, inaalam mo yung target mo. Sino ba yung mga target mo? Ano ba yung produkto? Para kanino ba yung produkto? Yun ang dapat mong alamin para continuous ang pagbebenta at pagbebenta mo ng produkto. Ano pa? Yung produkto, may kanya-kanyang explanation yan. May kanya-kanyang paliwanag yan para sa kliyente. Dapat malaman mo yung produktong dinadala mo, alam mo dapat kung paano ipaliwanag. Kailangan alam mo kung paano i-explain sa mga kliyente yung produkto mo na kapag nagtanong, yung kliyente mo, masasagot mo ng maayos yung tanong niya. Hindi yun paligoy-ligoy, palalayuin mo ng topic. Nagtanong yung kliyente sa'yo, hindi mo nasagot ng maayos, pinalayo mo ng topic, pinaligoy-ligoy mo hanggang mapunta sa ibang topic na hindi naman na-related dun sa product na binebenta mo. Kailangan alamin mo yung produkto mo. Paano siya nakakatulong? Paano siya kailangan ng tao? Paano mo siya maibebenta? Ano pa? Kailangan kapag nagbebenta ka, meron kang tinatawag natin promo. Meron ka o discount dahil sa dami ng kompetensya mo, may kanya-kanya talaga silang promo o discount na binibigay sa kliyente. Pag-aralan mo yan, kailangan mapag-aralan nyo ng company nyo, ng management nyo, kung paano ang tamang pagbibigay ng discount o promo para makalabel ka sa market na kompetensya mo. Hindi ka mawawalan ng kakompetensya dito. Ano pa? Kailangan yung services nyo ay merong after sales. Kapag nasira o nagka-defect yung produkto na binili sa'yo, kailangan meron siyang palugit. May susuli siya at may babalik, marirefer siya. Ibig sabihin, pwede siyang ibalik, i-refer kung may factory defect. Kung gadget siya, kailangan pwede siyang ibalik. Palitan kung may factory defect. Kung mga food supplement naman siya, dapat meron kayong after sales na tinatawag. Kapag yung produkto ay, for example, yung powder tumigas, kailangan pwede yung i-return. Yung produkto ay pwedeng i-return sa supplier, pwedeng ibalik ng kliyente sa iyo bilang company at palitan mo na. Yun ang kailangan mo mga alamin kapag ikaw ay pumapasok sa pagbebenta ng produkto. Sa susunod, tatalakayin ko pa ng malalim to. Ngayon, maraming salamat po.